Speaking of na pwede maging grounds for impeachment, etong nangyari dyan sa national budget kapag napatunayan, recently po ang kanilang campaign manager na si Toby Tiangco ay umamin na pinondohan talaga itong itong hakbang nila para i-impeach si Inday Sara ng 10 bilyong piso. At ito ay idinaan nga dito sa pamamagitan ng pagbayad sa mga kongresista para pumirma dito sa impeachment ni Inday Sara. So nung narinig nyo for sure yung balita na sila ay umamin na talagang meron talagang puwersa para permahan at i-impeach Inday at kaya nga lumalabas mga ito dahil naramdaman nila during election yung protest vote na sa kabila ng pagigipit nila kay Inday Sara o sa mga Duterte ay nanindigan yung taong bayan na suportahan pa rin ang mga Duterte at katotohanan. So, kumbaga, naglabo-labo na itong administrasyon na parang sila mismo within their group ay nagbubukingan na, which is eto nga yung 10 billion na pinondo nila dito sa impeachment na ito and campaign. Diba? Sa campaign nila itong 2025 midterm election. Ano pong comment nyo dyan? Yung naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco, nung ito'y lumabas at nag-viral, agad-agad nung ating mga grupo ng abogado ay dinownload at preserve na yung video. Nice. Because we will be able to present that pag nagpatuloy yung oral argument sa Korte Suprema and even in the bar of public opinion. Kung yung ating ipinakita mga blanco na 28 items diyan sa bicameral conference committee report ay tinatawag nating slam dunk evidence, itong naging pahayag ni Congressman Toby Tiangco ay magagamit at maituturing na smoking gun. Ito'y pagtutunay na talagang sinalaula ang pera nating mga Pilipino. Sinalaula yung 2025 national budget. And there is no denying. All we need, what we're pushing for right now is for the continuation of the hearing so that there will be a finality, a conclusion, magkaroon ng desisyon ang Korte Suprema. Pareho yan nakaabang din kami doon sa 60 billion pesos na PhilHealth funds, Maharlika. Ano ang magiging hatol ng Korte Suprema? Malamang yan ay unconstitutional nilang sasabihin yung ginawang pag-transfer ng pondo. Ganon din dito sa 2025 national budget. Ripe na yung daan para magsampa ng impeachment. At palinaw din naman simulang-simula pa lamang na dapat ang pinakamataas na budgetary allocation ay ang edukasyon. Pero itong 2025, hindi education sector ang binigyan ng malaki na highest budget priority. Ang binigyan yung public works. Doon pa lamang maiipit na sila. At nakita natin kung paano talaga sinalaula itong ating 2025 national budget. But we'll wait yung doon sa magiging resulta ng hearing doon sa PhilHealth 60 billion na pinakialaman ng national government at syempre itong hearing sa national budget natin for 2025.